Narito na ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Pagawaan ng kandila sa Manawag, Pangasinan, nasunog! Baha, landslide at kabi-kabilang pinsala, iniwan ng bagyong Maymay. 5 major river system sa Pangasinan nasa above normal level na, bilang ng mga binabahang barangay nadagdagan pa. At big-time rollback sa produktong petrolyo, posible sa susunod na linggo. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Nasunog ang isang paggawa ng kandila sa Manawag, Pangasinan. Nakaalerto, Sandy Salvacio. Naglalagablab na apoy ang lumamon sa dalawang palapag na gusaling ito sa paggawaan ng kandila sa Barangay Pao, Manawag, Pangasinan. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog. Ayon sa otoridad, pasado 2:00 kaninang madaling araw nang sumiklab ang sunog. Sabi ko brown out. Kung nakarinig ako ng salita ni Kagawad, yun na, bumangon na kami, nakita na namin na malaki na. Kaya umalis na kami sa bahay. Rumispondi agad ang mga bombero at iba pang emergency responders sa bayan. Humingi ng dagdag na firefighting units mula sa mga mahigit 10 bayan. Nagpasaklolo rin sa iba pang fire volunteers. Sa gitna ng operasyon, gumamit sila ng aqueous film forming foam na bumubuo ng manipis na coating sa ibabaw ng nasusunog na materyales upang mapigil ang pagkalat ng apoy. Ayon sa may-ari ng paggawaan, nagsimula ang sunog sa silid kung nasaan ang mga makinang ginagamit sa paggawa ng kandila. Sinubukan pa nilang apulahin ng apoy gamit ang fire extinguisher ngunit hindi raw kinaya. Unang-unang dumating na fire truck, siyempre sabi ko, isipti muna natin yung bahay para hindi madamay. Dahil kasi ito, apoy na. At least nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa. Mahigit 3 dekada na raw ang paggawaan. Lahat ng compliance talagang sinunod po namin. Lalo na yung Bureau of Fire Protection, both side, dito sa side namin, lahat. Talagang kinumpawn ko ito, firewall lahat para in case man kung silang makakasunog, hindi kami masusunog. Kung kami naman masusunog, hindi naman sila masusunog. Nakatulong ang firewall ng gusali kaya't hindi kumalat sa mga kalapit na bahay ang sunog. Nakatulong din sa pag-apula ng apoy ang pag-ulan kanina. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang BFP hinggil sa sanhi ng sunog, lawak ng pinsala sa paggawaan at magkano ang danyo sa insidente. Wala ring naiulat na nasugatan sa sunog. Idineklarang fire out ang sunog 10:59 ng umaga kanina. Pag umatake sila doon sa pag-apuna ng sunog, talagang mas lalong malagablab yung apoy. Kaya nagbigay tayo ng instruction na daan-daan muna sila kasi itong mga structures, actually, nag-collapse na itong mga buildings. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Nasa above normal level na ang 5 major river system sa Pangasinan. Mas nadagdagan din ang bilang ng mga binabahang barangay sa probinsya. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, kapapasok na balita as of 4:30 PM kanina ay umabot na sa 8 feet ang antas ng Marusay Sinukalan River dito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ibig sabihin ay nasa critical level ng antas ng ilog. At hindi lang yan, binabantayan din ng otoridad ang antas ng mga major river system dito sa Pangasinan. Lagpas na sa normal level ang 5 major river system sa Pangasinan. Sa pinakahuling monitoring ng PDRRMO, nananatiling nasa above normal level ang Marusay River sa Calasiao at Kayanga River sa San Fabian. Dumagdag na rin ang Sinukalan River sa Santa Barbara, Balingkaging River sa Mabini at Pantal River sa Dagupan. Dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng Kailugan, nagbabala ang PDRRMO na huwag munang lumusong o maligo sa ilog upang makaiwas sa sakuna. Nadagdagan pa ang bilang ng mga binabahang barangay sa probinsya na umabot na sa 52.
Nasa 25,672 na ang bilang ng apektadong pamilya, katumbas ng 93,316 na individual. Sa kabila nito, ibinaba na sa Blue Alert ang status ng Emergency Operations Center ng PDRRMO. Kahit na nag-downgrade tayo sa Blue Alert status, ay nandun pa rin ang ating strict monitoring, ang ating mga equipment at manpower ay in place pa rin. Naka-on call yan, ready to be deployed. Isa sa mga binabahang lugar ang Sitio Bingko sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. 5 feet dyan ma'am, lubog ako dyan. Ito gagawa kami ng mga balsa ma'am, ganyan. Kagaya nung 2 bahay, gagawa sila. Preparation na yan ma'am, bago dumating yung ganito, alam na namin. Ayon sa mga residente ay lampas na sa 5 feet ang antas ng tubig baha dito sa lugar na ito sa Sitio Bingko. Kaya naman yung ilang mga residente gumagamit na nitong balsa at tali katulad na lamang po ng ginagamit ko ngayon para lang makatawid sa kani-kanilang mga bahay. Ang 2 basketball court na ito nalubog na rin sa baha. Ayon sa MDRRMO, 3 sa 12 flooded barangays ang binaha dahil sa pagtaas ng antas ng ilog, habang ang ilan stagnant water bunsod ng pag-uulan. Kaninang alas 12 ng tanghali umabot na sa 7.9 feet ang antas ng Marusay River. 8 feet ang critical level ng ilog. Ito ay nasa alarm level pa lamang, malapit na po itong umabot sa ating critical level. May posibilidad na madagdagan yung ating mga barangays na makakaranas ng pagbaha. Chris, sa kasalukuyan ay mas naghigpit ang MDRRMO Calasiao sa lahat ng mga bayan sa pagbabantay sa lahat ng mga bayan ng mga barangay dito sa kanilang bayan, lalo't nabanggit kanina na kapag tumaas sa critical level ang antas ng Marusay Sinukalan River ay asahan na mas marami pang pamilya ang maaapektuhan nitong pag-apaw ng ilog. Paalala din ng PDRRMO sa lahat ng mga apektadong pamilya, lumikas na habang maaga pa at huwag nang hintayin na tumaas pa ang baha sa kanilang mga lugar. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Baha at landslide na itala sa ilang lugar sa Hilagang Luzon dulot ng bagyong Maymay. Nakatutok, CJ Torida. Kita sa kuha ni US Cooper Rajay Andres ang pinsala sa bulaluhang yan sa Barangay Silan sa La Trinidad, Benguet matapos matabunan ng gumuhong lupa sa gitna ng masamang panahon. 2 kusinero nito ang nasawi, kabilang ang isang senior citizen. Dinala naman sa ospital ang isang nailigtas na staff. Nangako ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga biktima. May mga landslide ring na itala sa Barangay Ambiong at Lubas. Lubog din sa baha ang bahagi ng Strawberry Farm. Ipinatigil muna ang outdoor tourism activities at small-scale mining operations sa La Trinidad. So sa measurement po ng ating Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, umabot po tayo ng mga almost 200 mm na buhos ng ulan. Ibig sabihin, ito po ay unusual. So, malakas po ito. Bumaba ang visibility ng mga motorista sa bahaging ito ng Cannon Road dahil sa malakas na ulan kanina. Pero kahit sa kasagsagan ng ulan, tuloy-tuloy ang paglilinis ng mga gilid ng kalsada. Partikular na ang mga pag-clear sa mga tipak ng bato na nahulog mula sa bundok. Malakas pa rin ang ragasan ng tubig na nanggagaling sa bundok. Sarado pa rin ang mga pasyalan na nabalot ng hamog. Pasado alas 9 naman kaninang umaga, muling nakaranas ng pagbaha sa Barangay Irisan, Baguio, Babang Road, dulot ng patuloy na pag-uulan sa lugar. May mga naitalang landslide sa Mountain Province. Bumagsak ang slope o bahagi ng ilalim ng kalsada sa junction Talubin-Barlig-Calaccad Road sa bayan ng Bontoc at bahagi ng Baguio-Bontoc National Road sa Sitio Tabbak sa Sabangan. Sa Ilocos Norte, halos mag-zero visibility naman ang kalsada sa bayan ng Marcos dahil sa malakas na pag-ulan. Sa kabilang banda, biyaya naman itinuring ng mga magsasaka ang pag-ulan dahil natubigan ang kanilang mga pananim na palay. Apektado rin ng bagyong Maymay ang Cagayan. Ilang silid-aralan ang pinasok ng baha. Kaya tulong-tulong tuloy ang mga estudyante sa paglilimas ng tubig. CJ Torida, One North, Central Luzon. 4 ang huling bilang ng mga nasawi sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay at hanging habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, subject for validation ang bilang ng mga nasawi. Isa rin ang naitalang sugatan na for validation din. Abot naman sa mahigit sa 38,000 pamilya ang apektado ng masamang panahon.
Tinatayang nasa mahigit sa 2 milyong piso naman ang ibinigay na assistance sa mga apektadong pamilya. Patuloy na inaalam ng ahensya ang halaga ng pinsala sa agrikultura, infrastruktura at iba pa. Nag-dissipate o nawala na ang low pressure area na dating bagyong Maymay. Wala nang umiiral na sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible pa ring makaranas ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Dahil yan sa habagat na patuloy na pinapalakas ng bagyo sa labas ng PAR na may international name na Dolphin. Sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. Malalakas pa rin ang buhos lalo na sa Ilocos Provinces, Pangasinan, La Union, Zambales, Tarlac, Pampanga at iba pang bahagi ng Central Luzon. Maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Patay ang isang rider matapos sumalpok sa SUV. Nasunog pa ang motorsiklo ng biktima. Nakaalerto, CJ Torida. Patay ang 19 anyos na rider ng motorsiklo matapos aksidenteng sumalpok sa SUV sa Barangay Santo Cristo, Hermosa, Bataan, gabi noong Miyerkules. Sa investigasyon ng pulisya, nag-overshoot ang rider sa pakurbang bahagi ng kalsada at napunta sa kabilang linya kung saan sakto ang pagdating ng SUV. Sa lakas ng impact, nasunog ang motorsiklo. Wasak din ang harapang bahagi ng SUV. Yung motor, nasakop niya yung lane itong SUV natin. So, may kunting kurbada. After ng kurbada, overshoot siya sa lane ng head-on collision yung nangyari. So, na-overshoot siya sa lane ng arriving SUV. So, fatal talaga yung result. Dinala sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Initial findings po na yung pagkatumba, na talaga yung gas tank naman. I think nagkaroon ng ignition dun sa impact din. Kaya nagkaroon ng pagliyab po. Ligtas ang driver ng SUV na nasa kustodiya na ng pulisya. Nahaharap ang driver sa kaukulang reklamo. Wala pa siyang pahayag. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa disgrasya. CJ Torida, One North, Central Luzon. 40 barangay sa La Union lubog pa rin sa baha ayon sa OCD Region 1. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Lubog pa rin sa bahang ilang barangay sa La Union. Bunsod ito nang nararanasan pa rin na pag-ulan na epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa monitoring ng Office of the Civil Defense, kabuuang 40 barangays mula sa Agoo, Bawang, Nagilian, Santo Tomas, Bangar at San Fernando City ang binabaha pa rin. Pero kumpara kahapon, unti-unti na rin humuhupa ang baha. Ang sinasabi natin, mag-ready lang kasi kahit wala na yung bagyo, nandiyan pa rin yung habagat na magdudulot ng malakas na ulan. Lalo na hanggang Lunes pa po ang nai-report ng DOST Pag-asa at may dagdag pa na pabugso-bugsong hampas ng hangin. Sa assessment ng provincial government, aabot na sa mahigit 11 million pesos ang danyo sa agrikultura sa probinsya. Mostly po ng mga areas po na nakapag-report po ay sa Agoo, Bawang, Pugo, Bagulin, Nagilian at bayan po ng San Gabriel. Itong mga napektuhan po ay mga high-value crops, rice at fisheries. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng relief pack sa iba't ibang mga bayan. Aabot sa mahigit 5,000 na pamilya katumbas ng halos 16,000 na individual ang naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. 11 bahay ang partially damaged sa Agoo, Bawang, Kaba, Nagilian at San Fernando City. Samantala, mula sa red alert status, ibinaba na ngayong araw sa blue alert ang status sa buong Rion 1. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Namumuro ang malakihang rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad sa panayam ng Super Radio DZBB,
Naobserbahan ng presyo base sa PO sa trading sa merkado ngayong linggo. Sa Lunes daw i-anunsyo kung magkano yan. Ayon sa oil industry source, base sa 40 trading, 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel. Gayon din sa gasolina sa susunod na linggo. Epekto raw yan ng paghupa ng gulo sa Middle East. Iba't ibang aktibidad sa Ilocos Norte dinaluhan ni President Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, August 7. Narito ang report. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasunog na Batak City Public Market sa Ilocos Norte. Mahigit isang buwan matapos ang pagkasunog ng pamilihan ay kinumusta rin ng Pangulo ang kalagayan ng mga apektadong negosyante. Umabot sa lampas 161 million pesos ang danyos sa nasunog na pamilihan. Kasabay ng pagbisita ni PBBM ang pamamahagi ng livelihood assistance ng DSWD sa 128 na apektadong negosyante at isang asosasyon. Lahat po ng assessed na totoo pong stall owners. So, bigay po sa amin yung list at na-validate po ng LGU at sila po. Kasi yung natanggap namin, pinambili ulit namin ng mga gamit. Ipinakita rin ng LGU sa Pangulo ang plano sa ipapagawang bagong pamilihan na may pondong 400 million pesos. Ang plano po ng city government ay magpatayo po ng bago nating market. So initially po may binigay ang Malacanang. Bago ang inspeksyon sa Batak Public Market, pinangunahan ni PBBM ang TESDA Mass Graduation sa Lawag City, Ilocos Norte. Bahagi ito ng 32nd anniversary celebration ng TESDA. Pinuri ni PBBM ang mahigit 1,150 na nagtapos at hinikayat silang gamitin ng wasto ang kanilang mga natutunang kasanayan para sa ikabubuti ng bansa. Ibinahagi rin ng Pangulo ng ilan sa mga nagtapos ay nagpahayag ng hangaring makabalik sa kolehiyo upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Binisita rin ng Pangulo ang Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital para i-check ang implementasyon ng government programs, partikular ang zero balance billing. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Arestado ang 51 anyos na lalaki sa drug buy-bust operation ng otoridad sa Pusurubio, Pangasinan noong Miyerkules. Kabuang 92 grams ng hinihinalang shabu ang nakuha mula sa suspect. Nagkakahalaga ito ng mahigit sa 600,000 pesos. Nakuha rin sa suspect ang ginamit na marked at budol money, cellphone at motorsiklo na gamit niya sa iligal na gawain. Maharap sa kaukulang reklamong suspect na wala pang pahayag. Ilang barangay sa Ilocos Sur wala pa ring supply ng kuryente dahil sa hagupit ng nagdaang bagyong Maymay. Naritong report. Wala pa ring supply ng kuryente ang ilang barangay sa Ilocos Sur. Ito'y matapos maapektuhan ng malakas na hanging dala ng nagdaang bagyong Maymay. Pero ayon sa PDRRMO, tatapusin ang power restoration hanggang bukas. Ngayon ma'am, halos meron na po lahat. So hindi pa nasa 100% pero nasa 90%. Ilang kalsada pa sa probinsyang hindi madaanan dahil sa pag-apaw ng ilang kailugan, gaya sa bayan ng Quirino at Salcedo. Kung tatanungin niyo po, itong national road natin coming from Manila hanggang sa stretch nito papuntang Ilocos Norte, ito naman ay passable po. Samantala, aabot na sa halos 1 milyong piso ang danyo sa agrikultura sa probinsya. Pero posibleng tataas pa raw ito sa mga susunod na araw sa oras na matapos ang validation. Patuloy naman ang bumababa ang antas ng tubig sa mga major river system sa probinsya. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Bodega ng upholstery materials sa Marilao, Bulacan, nasunog. Naka-alerto, Jubal Fernandez. Ganito kalaking apoy ang sumiklab sa isang warehouse sa Barangay Luma Digato, Marilao, Bulacan pasado hating gabi kanina. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga laman ng warehouse na upholstery materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa unang alarma ang sunog. Rumisponde ang nasa 12 fire truck. Ang iba galing pa sa kalapit bayan. Walang empleyado sa loob ng warehouse nang sumiklab ang sunog.
Ang ilang stay-in na empleyado na natutulog sa barracks malapit sa gate ng compound, ginising ng may-ari nang may naamoy siyang parang nasusunog. Nung chinek nila, ginising nila yung kasamang mga tao nila sa barracks, binuksan nila yung pinaka-gate nila, yung pinaka-entry point natin ngayon. At nakita nila na may apoy na, fully developed na, malaki na yung apoy. Mayroon tayong nakitang mga doon, mga nagamit na pang fire extinguisher, portable fire extinguisher. Sinubukan nila kaso talagang develop na yung apoy at matras na sila. Dahil may firewall ang warehouse, hindi nadamay ang katabi nitong warehouse na nasa loob din ng compound. Alas 4:30 ng umaga nang tuluyang naapula ang sunog. Yung warehouse natin is naka-firewall. So nung assessment namin, sa tingin namin hindi na siya kakalat. Kumbaga confined na siya. Yun nga lang, isa lang yung entry point, kaya medyo nahirapan tayo. Iniimbestigahan pa ng BFP kung saang bahagi ng warehouse nagsimula ang apoy at ang posibleng sanhi nito. Hindi pa masabi ng mga otoridad ang kabuoang halaga ng pinsala. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang may-ari ng warehouse. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Nagtala ng pinakamabagal na paglago ang ekonomiya ng bansa simula noong COVID-19 pandemic. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 2.3% ang gross domestic product growth nitong second quarter. Pinakamabagal simula noong first quarter ng 2021 na negative 3.8%. Ayon pa sa PSA, pinakamalaking ambag sa paglago ng ekonomiya noong second quarter ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sabi ng Malacanang, mas mabagal kaysa sa kanilang inaasahan ang naitalang GDP growth. Pero hindi raw nito itinatakda ang pangmatagalang direksyon ng bansa. Aniya, pansamantala lamang daw ang pagbagal ng paglago ng ekonomiya na resulta ng ilang unusual events gaya ng gulo sa Middle East at pagtamlay ng infrastructure spending sa gitna ng aksyon ng gobyerno laban sa korupsyon. Isang hindi pa matukoy na bagay ang natagpuan sa baybayin ng barangay Babuyan Claro sa Calayan, Cagayan. Nakita umano ito ng isang residente at agad na inireport sa Philippine Navy Citizens Armed Force Geographical Unit o CAFGU. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng bahagi ito ng isang rocket. Pero wala pang nakikitang anumang marka na magpapatunay kung saan ito nagbula. Hawak na ng otoridad ang umano'y rocket debris habang nagpapatuloy ang technical assessment. Muli namang pinaalalahanan ng PCG ang mga mangingisda at residente na huwag humawak ng mga kahina-hinalang bagay na inaanod sa dagat at agad itong ipaalam sa otoridad. Mga Kapuso, huling araw na po ng sending of entries sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Para sa mga gustong humabol, bumili lang ng participating brands na makikita sa inyong screen. At kalakip ng inyong contact details, ihulog ang inyong entries sa drop boxes sa participating branches nationwide. 2 maswerteng winners ang mag-uwi ng grand prize na tig 2 million pesos, tax-free. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Isang nakakaantig na kwento ng pag-asa at muling pagkikita, ang tampok sa magpakailanman. Abangan ang kwento ni Julie Forsberg Beleza na siguradong aantig sa inyong mga puso. Tunghayan ang paghahanap niya sa tunay niyang ina sa brand new episode ng Magpakailanman na Kailan Muling Makakapiling. Bukas na yan, August 8, 8:15 p.m. dito lang sa GMA. Fruity flavored bibingka, patok sa Kalasyaw, Pangasinan. Atin tikman sa report. For today's menu mga kapuso, ihanda nyo na ang inyong listahan dahil ready to serve na ang pina-level up na bibingka. Pag ready at na-mix na ang rice flour, asukal at baking powder, ilagay sa hulmahan o lyanera. Tsaka ito i-level up with your favorite fruits. Lagyan ng toppings gaya ng saging, strawberry, mangga o di kaya'y pineapple chunks. Tsaka ilagay sa oven, not just for mama and papa o kay lolo at lola. Dahil perfect din itong pambaon at merienda ng mga chikiting. Nag-start po ito nung pandemic, sir. Nakita ko maraming nagkakasakit. Kaya sabi ko, yung bibingka namin, lagyan ng twist
lagyan ng mga prutas. Available po namin prutas na bagay po sa bibingka ay strawberry, langka, pineapple, tapos yung banana lakatan. Siyempre, pag bingka ng usapan, perfect partner niya ng kape. Gaya ni William na talaga nga namang binabalik-balikan ang fruity bibingka. Malambot siya na yung kuwang-kuwa yung sarap niya tapos yung alat niya. Kaya perfect po siya. Kaya binabalik-balikan namin. Hindi nakakasawa. Oh, ano ang susunod na food trip natin mga kapuso? I-share nyo na sa One North Central Luzon Facebook page ang inyong food adventure at cravings. Kasama si Henry Domincil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.